syempre, wag sila mag-alala sa akin. Hindi naman dapat nila ako alalahanin kung kamusta ako. Pero proud pa din ako sa sarili ko kasi ayun nga, parang nag-shape din siya sa akin kung ano ako ngayon. Sana ibigay nila lahat sa akin. Ay, deserve ko ba to? Kasi parang yung mga kapatid ko, parang di pa nila to na-experience. Kaya kasi syempre, hindi naman ibig sabihin nun hindi ko na mahal si mama. Pag nakikita ko si papa nun, parang nakakaawa kasi ang hirap. Hello po mga ka-business. Good afternoon po sa ating lahat. So ayun, nandito muli kami sa sa cemetery na medyo unti lang ang tao at maluwag ang pwesto. Maganda dito kasi mag-usap-usap mga ka-business kasi siya parang chill lang yung vibes at relaxing. At ayun nga mga ka-business, kita nyo naman ang aking kasama ay si Ate Dory. Hello po mga ka-business. Yan, si Ate Dory po. Siya po yung anak ni Tita Dada, na kapatid po ni Mrs. Ka-business. So ayun po mga ka-business, parang syempre pinsan ko siya at di naman namin makakaila sa isa't isa na close talaga kami. Yes. Bali, ilang taon ko na ba ngayon, Dory? 18. 18, tas ako 22. Yung age gap namin, hindi naman din ganun sobrang layo at hindi din ganun kalapit, pero yung namin, parang yung mga experiences and yung mga takbo ng utak namin, minsan parang iisa na lang din. Yes. Ayan, hindi nagkakalayo. So yun yun. Dulot ng lagi tayo magkasama dati. Oo, kasi din pala yung bata, medyo bata-bata pa. Tumira din kami sa isang bubong. Yes. At ang buhay namin noon ay lagi kami nag-aaway. Yun lang, alam mo ba? Yun ang tanging, parang memory sa akin nun na lagi kitang inoon. Oo, si Dory po na Maldita talaga. kasi. Sobrang maldita. To the point na, ayun nga, syempre i-share na lang natin. Siguro yung mga iba naka-experience din naman ng ganito. Ayun nga si Ate Dory kasi noon parang, brat. Tas ako yung parang, sa kanya, parang iintindi, aalalay. Tapos ito, hindi ko alam kung ano pumasok sa utak niya at ginanon niya yung buhok ko. Pagtapos nun, parang ang tagal namin di nagpansinan. Ayun, hindi ko na po maalala. Pero yun lang, parang lang din. Parang hindi naman siya lumala ng sobra-sobra. Naalala ko, gumising di ko alam kung panaginip lang. To nangyari siya talaga. Yung gumising tayo, tas nagkukumpurantahan na sila tita at Ay, mama. totoong nangyari. Totoo ba? Oo, meron din yan mga ka-Jesus. Parang ba yun? Yun din, nga tulog kami noon. Pero kami, Tas magkaiba kami natin. ng kwarto na. Tapos nagulat na lang kami, parang nagbabangayan si Tita Dada at saka si Mama. Di namin alam kung anong pinag-aawayan nila. Pero sobrang tagal na nun talaga. Siyempre, natataka siguro sa core memories namin. Parang di naman siguro may iwasan yun sa pamilyang Pilipino talaga na magkakaroon ng misunderstanding ng pamilya nyo. Totoo. Pero, ang naging maganda, kalaunan, di ba? Kami pa yung naging mas close talaga. Yes. Parang walang nagkaroon ng gap sa amin. Sa anong mangyari talagang hindi nag-iba. Oo. Kaya nga, di ba, nababanggit din yun ni Tito Rap na parang since day one talagang close na close tayo. Alam niya na Tito Rap kasi naging service din namin si Tito Rap, si Tito Boogie po. Opo, si Tito Bu. So ayun na mga ka-business, may naisip akong content para sa aming dalawa. Sabi ko sa kanya, since ako yung bunso nga sa amin, sa pamilya, sa Dino, tapos siya ang panganay sa Maon. Though mayroon siyang kuya sa unang asawa ni Tita Dada. Pero pag titingnan mo, siya yung panganay sa mama at papa niya. Yes. Tapos ilan ba ang kapatid mo? Dalawa, si Julia and si Junjun. Yun, ayun. Tapos ako ang bunso. Tapos sabi ko sa kanya, Parehas na pala tayo, no? sabi ko sa kanya, mag-isip siya ng mga tanong patungkol sa akin na pangbunso. Ayun. Tapos sa kanya, magtatanong din ako sa kanya ng panganay ba? Syempre, mga ka-business. Ngayon, lalo na sa ngayon, parang, di ba, parang Lumalaki na tayo. Oo. Titingnan natin kung yung mga aral ba sa buhay or yung ngayon. Nag-reshape ba sa atin? Kasi mga ka-business, as panganay, iba ang role niyan sa pamilya. Opo. As bunso din, iba din ang role ko sa pamilya. Super different. Pero nagkataon na parehas kaming babae. Kaya titingnan natin kung, di ba? Parang atake nito ay deep talks.
Ayan. First time tong magdi-TikToks. Hindi naman parang ano naman, sa chat naman kasi mga ka-business. Kapag meron siyang gustong i-run, pagsasabihan niya naman din ako. naman Oo. kami. Tapos ako din sa kanya, ganyan. So, sinong una magtatanong sa atin? Ako na ba? Ikaw na lang. Kasi Ah, ako, sige. ano. Wait lang. Tony Talks. May nag-comment nga, Tony Talks. Replyin ko sana. Pwede naman, Budang Talks. Budang. So, eto na, wait lang. Unang tanong, kailan mo unang naramdaman na iba na yung role mo kumpara sa ibang mga kapatid mo? Parang, starting pa lang to. Pang last question na. Hindi, siguro nung nag-age na ako, like, parang tumantong na ako sa 17 years old. Kaya last year lang naman din, or last year, ganyan. Dun ko na-realize na parang ang bagal, hindi mabagal, parang mabilis na lumalaki na rin yung mga kapatid ko. Tapos, na-realize ko, lumalaki na din ako. Tapos parang dun mo kasi mararamdaman na na kailangan mo mag-take part as ate kapag ka nakikita mong parang nag-struggle yung parents mo to keep up with your other siblings. English! Ang arte pakinggan. Pero yun nga, parang dun ko na-realize na kailangan Ate ka talaga. Kailangan kong makisali sa pagdisiplina na at the same time yung sarili ko hino-hold back ko kasi yun nga, Siyempre, bawal ka naman totally na maging strict. Oo, na mga ilang kasi ate ka lang Iba ka parang pa sa merong, magulang. parang naglalaban na ate ka dapat ganito ka, pero parang papasok din yung, ano ba yun, ate ka lang, ganyan-ganyan ka sa akin, di ba? Oo. Kaya ayun. Ikaw na magtanong sa Ay, akin. palito! Batuhan tayo. Ito. Uy, kinakapo. Ito kasi nakikita ko sa Siyempre may bunso akong kapatid. Ayan. So, itong first question. Bilang bunso, sa tingin mo, you always tend to follow what is being asked for you to do? Sa akin, sila mama kasi, tsaka yung mga kuya ko, hindi naman sila yung parang kokontrolin ka. Hindi naman sila yung parang, ito, baka mamaya, sino yung kasama mo? Ayan, kasama mo. Bilang bunso, parang nga sa akin, parang hindi sila ganun ka-strict, pero nandyan pa din yung presence nila na mag-guide sa'yo, ganyan. Parang, hindi ako yung pressured na bunso. Na kailangan ito yung masunod ko, kailangan ito yung pat na mangyayari sa buhay ko. Hindi naman nila ako pinipressure. Pero sinusuportahan ka pa rin talaga nila. Ayan. Maganda yun kasi nakita ko nga yung parang sabi sa issues ng bunso daw. Parang Sila yung last card. Oo, tsaka sila yung sila na lang yung laging sumusunod. Kasi nga bunso sila. So parang yun nawawalan yung sila ng sa sarili nila ng kumpiyansa kasi nga parang kailangan na lang nila lagi sumunod. Buti hindi sa yuga. Hindi naman. Thankfully, naman, salamat. diba? Oo. Healthy, kumbaga. So, itong sunod kong tanong sa'yo. May moment ba sa childhood mo na napaisip ka ng mas marami pa akong kailangang gawin? Sa sarili ko, ganyan. Childhood? Childhood. Habang dumadaan ka sa childhood mo, parang naiisip mo na, ate ako, kailangan ganito ko sa kapatid ko, ganyan. Kasi ako, di ba dati hindi ako lumaki kay mama? Nag-separate ways kasi sila nung dati, yung ka-business. Tapos ako, pinili ko kay papa. Yung mindset ko naman nun, para ako, alagaan ko si papa. Kasi may dalawa naman ng kapatid, sabi ko siguro, sige kayo na kay mama, ako na kay papa, gano'n. Pero mabigat yun sa akin kasi syempre, hindi naman ibig sabihin nun, hindi ko na mahal si mama. May natatanging sa akin na kailangan ni papa ng someone, which is ako nga, para kumbaga may kaantabay siya. Tapos ayun, along the way, feel ko parang niready ko rin yung sarili ko kung paano ko haharapin yung mga kapatid ko nun. Kasi parang di kami close Diba? Sabi, saan ba naman sila lumaki na para maging close ko? Di ko alam kung ano yung paborito nilang laruan. Di ko alam paano ko sila lalaroin or whatever na para magkaroon kami ng bond. Pero natatandaan mo pa kung ilang taon kayo nagsama? Sama ulit? Oo. Mga
2 years old na si Junjun, ganyan. Si Junjun. Oo, kasi parang siya yung Mark eh. Tapos, si Junjun nun si Julia, mga ilang taon nun? 7 ba? Oo, mga 7. Kasi Ang 5 laki years na ata rin. ang ano nila. Ayan. Kaya nga, ayun din eh, isa rin ang naging challenge namin no, nung bagong sama na kami Oo. ulit na together na ang family. Mm-mm. Yung nahirapan ako sa ugali nila. Kasi feel ko at the same time na natatakot ako na na maging masama sa kanila. In a way na baka isipin nila maldita ako kasi nga dati Tsaka- pa man. Oo, tsaka parang pag 7, ba ako si Julia. Oo. Parang 7, tapos may ate ka pala. Parang ang hirap, nun, parang i-adjust sa buhay. May ate pala ako. Ano bang role ng ate ko sa buhay ko? Ganyan. Oo. Nahirapan nga din ako na paano ko siya kakaibigan? Oo. Ganyan. Kasi maldita din si Julia. At talaga namang. Diba? Kalaro-kalaro ka din. Si Ate Budang nga lang yung parang na-feel ko na tumutulong sa amin together, magkakapatid, para magkaroon ng bonding. Tapos ngayon naman, si Julia, 13 na ba siya? 15 ata. Ay, 15. Ngayon, parang bihira na lang kami mag-usap. Tapos kung i-chat ko man siya, sobrang tagal niya mag-reply. Pero, parang nauunawaan ko naman yun. Siyempre, dalaga na siya. At lahat naman tayo dumadaan dun sa phase na ganyan. parang gusto mo mag-isolate nga. Parang medyo conscious ka sa sarili mo na gusto mo ikaw lang. So, ayun nga. Ikaw naman, kung magtatanong sa akin. Tama ba? Oo, ako naman. Ay, so, Kasi ang stereotype ngayon ng mga tao, mga ka-business, ang bunso, sila ang napagtutuunan ng pansin, na-spoiled. Ayan. Kasi ako nung bata ako ang spoiled, which is ang panganay. Oo, literal talaga nasaksihan ko yung mga ka-business yung spoiled era niya. Na to the point lang, may tablet siya, tapos Ito na nga yung tanong. Sige, go! Ito na. Ayan, based sa experience mo, Ah. bilang bunso to did you get to have everything you want at early age? Yan. Sasagutin ko siya, hindi. Kasi siguro depende sa sa Estado ng buhay. Oo, kasi nun nga mga ka-business, kung tatanungin niyo kung kamusta ang childhood ko talaga, hindi talaga siya kwento-kwento na, ay ito, naranasan ko yan, ganyan. Kasi yun nga, syempre mga ka-business, hindi naman kami namulat sa sa mga material na bagay. Parang, alam mo yun, kung may mabibigay man sa akin yung parents ko, as in, hindi siya ganun kabilis. Doon nabibigay naman nila, halimbawa, yun nga, parang ilang taon ako unang nagkaroon ng magandang cellphone na matino-tino. Grabe Parang grade 10. Ganun yung mga ka-business, grade 10. Tapos, naalala ko nun kapag may field trip, yan, syempre sasama ako. Tapos wala akong magandang cellphone. Ako pa naman, mahilig ako. Picturean mo ako dito. Mahilig mag-picture. Sino magpa-picture sa akin? Syempre makikis-selfie ako, kaya picture. Ayan, tapos, ayun nga, grade 10 ako una nagkaroon ng cellphone kasi ang promise yun sa akin ni Papa na pag maganda yung grades ko, ayun, bibigyan kita ng cellphone. Tapos nagulat ako noon, syempre panghapon ako ng mga ka-business. So, ang uwi ko niya mga 7 p.m. Pag uwi ko, yung lamesa do, merong cellphone. Sabi ko, eto saan si mama nun, nakaupo, nanonood ng TV. Sabi ko, kanina to ma, kanya hindi alam. Kunyari di kanya. Tapos ayun na nga, sinabi nila na sa akin daw, ganyan. Tapos alam nyo ba mga ka-business, parang ilang panahon lang din, bigla siyang nasira. Nakakatawa no, kasi minsan mo na nga lang maranasan yung ganun bagay, nasira pa kasi nalaglag sa lababo. So ayun nga, sa part ko or sa kinalakihan ko, hindi ako yung bunso na talaga na spoiled, na lahat ng gusto makukuha agad-agad. Ngayon naman, sa tingin ko, kung may nakukuha man ako, kasi syempre siguro may konting kakayahan, ganyan. Parang kapag nanghihingi ako ng pang-merienda kay mama, binibigay. Tapos katulad niyan, yung iPad din. Pero yun mga ka-business, yung iPad talagang niligawan ko talaga si mama. No? Sabi ko kay mama, kasi kailangan ko magbasa-basa kasi nga maraming readings ang psychology. Binabasa. Kasi nang bumili ako ng libro, sobrang siya, parang nakakatamad basahin kasi makita mo ang kapal-kapal. Oo. Ayun tsaka nga. Parang para siyang mahal din, di ba? Mga kapal kasi ang libro ng psychology. So ayun naman, parang ako ba, nakikita nyo ba akong materialistic mga ka-business? Ako kasi, ba? Ikaw? Ako? Oo. Hindi. Kasi ang simple-simple lang, simple girl.
Ayun nga, tapos kung usapan din naman ng mga childhood ko, wala talaga, hindi ako kasi alam naman namin sa sarili namin na walang mabibigay yung parents namin, so ba't kami manghihingi? Ang ginagawa ko nun talaga, more on tulong kay papa, kay mama na maghiwa ng ganito, ng kalamansi. Diba? To the point na, alam nyo, yun nga sa Hillcrest, di ba, doon tayo nakatira. Oo, yan ay, kwento mo. Sige. Tapos, nagtitinda kami nun ng merienda. Tapos, kada parang may okasyon, syempre, ayan, mga holidays, magsisipon tayo yung mga pinsan namin, dyan sa sa bahay natin. Sa Hillcrest, sa bahay ni nanay. Oo, bahay ni nanay. Nanay ka-business, di yun, sama-sama sila. So, ang tendency niya, laro-laro sila, mga magpipinsan, mga bata, maglalaro. Tapos ako, gusto ko man makijoin, bigla akong tatawagin na yung dito dang, yung lumpia wrapper, hindi pa natataytay. Hindi pa natataytay. Hindi pa napapaghiwalay-hiwalay na gano'n. So ako, syempre, hindi na ako makakapaglaro, hindi ko na sila doon na lang ako sa kusina. Kaya ayun, parang hindi rin ako naging hindi ko na-explore yung paano mag-bike. Ayan. Pero tayo di marunong mag-bike. Ay, hindi ako marunong mag-bike, mga ka-business. Yung tumbang preso, ayan, alam ko. Pero yung mga luksong baka na talagang makikipagbardagulan ka sa labas. Hindi ko siya naranasan. Kaya yung childhood ko talaga hindi siya masyadong childhood experience. hindi siya masyadong nakaka-wow. Pero proud pa din ako sa sarili ko kasi ayun nga, parang nag-shape din siya sa akin kung ano ako ngayon na, ayun nga, hindi lahat ng bagay makukuha mo ng basta-basta. Actually, may ganyan din akong experience. Nakipapa ako na side. Share ko na din mga Sige, business. share mo na yan. Hindi kasi dati, simula pa noon, ang trabaho ni Papa sa palengke, nagtitinda ng isda. Isda talaga. Tapos dyan ko na-experience kung paano makipag-deal sa mga customer ba. Kasi kapag nandiyan si Papa sa palengke, nakaupo ako sa sa mga banyera. Kasi syempre, antayin ko siya matapos eh. So, kapag marami ng tao, nag-aabot ako ng mga plastic na tatapos na malinis na tilapia, ganyan. So, para sa akin, laro lang siya. Parang, nakaka-enjoy. Abot-abot parang ako sa tao. ka lang, no? Naglalaro. Abot-abot ako sa tao ng mga Tapos, kapag nakikita ko si Papa nun, parang nakakaawa kasi ang hirap. Pero ako natatawa na lang ako ganyan-ganyan. Mahirap pala siya. So, ayun. Until now, sinisikap ko na syempre kahit busy yung schedule. Sinisikap ko Makatulong pa din. Makatulong. Kasi mga ka-business, ang hanap buhay ngayon nila Tito June, ayun pa din. At yun pa din, nag-i-stop pa din. Naglalako ba kayo? Naglalako na kami ngayon. Di ba may pwesto kayo dyan? Pero every Saturday siya. Okay. Oo, na-vlog nga ako ni Tito Rob kahapon. Ay, sige, abangan nyo po kayo. Tapos alam nyo, wait lang, may dadagdag lang din ako. Yun nga, dumaan si Dory sa pagka-spoil. Tapos nasaksahan ko ngayon kasi nga, nasa isang bahay kami. To the point na ako, naiingit sa kanya. Kasi Ayan nga, ang dami, mag-grocery sila, tapos ang dami niya masasarap na pagkain. At Tas, lagi may Toy Kingdom. oo, tapos may mga bago yung damit. Tapos ayun nga, nagkaroon siya ng tablet nun. Tapos si bakla, paingit-ingit siya sa akin na naglalaro siya. Sabi ko, sige, ikaw na. Pero ayun ay bago ako mapunta kay Papa nun, no? Totoo. Kaya din siguro yun yung pinaranas. Pinaranas sa'yo na, ikaw, mag-humble ka naman. Ay, walang na-realize. Kaya din siguro naka-experience. may purpose talaga, mga pangyayari sa buhay natin. Ay, ikaw Tama na. ba? Ikaw na magtatanong, Nige. Tama ba? Eto, wait lang. Eto. So, Ano kada tanong mo? ito, as a panganay, ayan, titingnan natin kung totoo ba siya. Ikaw ba yung unang madalas na umaayos sa gulo ng pamilya kahit hindi naman ikaw yung may kasalanan? Umaayos sa gulo ng pamilya. Oo. In a way, Parang taga-awat. Tama lang yan! eto mga ka-business, para sa akin, ako kasi hindi ako umiimik. Okay. Oo. Kasi ewan ko na sana yung ata kami sa bahay na parang, go with the flow kami. Yung parang kapag, for example, ito, kunyari may tampuhan. So, kapag ka nag-ayanan ng kain, batay na agad lahat. So, Parang- wala nang nangyaring confrontation. Oo, parang, wala nang sorry. mali, wala nang naging tama. oo. So, parang, Basta yun, okay na yun. oo, Tapos sinantabi yun. na lang. Oo. Pero, syempre, meron kasi yung
meron siyang marka, di ba? May marka yun. So, yung unsettled na ganun, mga problemang unsettled, yun yung mahirap i-overcome. Kasi, nagiging traumatic siya eh. Parang, pagka dumaan yung panahon, tas sumapit ulit yung ganung pangyayari, magpa-flashback na parang, wala na lang rin akong magawa. So, ayun. Kaya ako tahimik ako eh. Ang taga-awat niyan, kapag ka mayroong mangyayari sa aming tahanan na mga misunderstanding, ang taga-sigaw si Julia. Julia, middle. Oo, middle child. Napansin ko yan kasi sa amin din, kasi hindi naman may iiwasan mga kabisis na magkakaroon ng misunderstanding yung pamilya. Tapos, ang talagang handang ganun dyan, yung emotionally ready, parang napapansin ko yung middle child. Parang ayun nga si Boss Dave din, parang pag dumadating kami sa point na yun nga, parang may misunderstanding na naman, pag kailangan na mag-ayos, si Boss Dave talaga yung pumapagitna na ipapaliwanag niya yung POV ng isa, tapos ipapaliwanag niya din yung POV ng isa para magkaayos na kayo, para kumalma na ang lahat. So, ayun. Himay niya. Kaya proud din ako sa ganung ugali ni Boss Dave. Oo, kasi matapang sila eh. Mga middle Matapang. child, no? Yun nga yung pansin ko sa kanila. May sila, may lakas ng loob. No? Parang Totoo. natatangi Sana sa nga, kanila. sana all nga ganun, di ba? May Diba? ganun. Ito, yung tanong ko. Kapag may gusto kang gawin na bagay, pero magaling na dun yung iba mong kapatid. Oh. Halimbawa sila kuya, ayan, magaling na sila sa bagay, pero parang gusto mo siya explore. Explore? Sa tingin mo, nonsense na rin ba aralin yung mga bagay na yun? Like, parang sa tingin mo, kapag ka inaral mo yun, may purpose ka pa ba? Sa akin kasi, pagdating sa mga ganyang bagay, gusto ko minsan, yung alam mo yung parang part na parang gusto ko may tutulong naman sa akin. Kaya kapag alam ko nang may taong may marunong sa ganun, hindi ko na siya aaralin. Ayun, katulad kay Boss Dave. Siyempre siya yung magaling sa mga technicalities, yan. Katulad nito sa YouTube channel ko. Siya naman ang tumulong sa akin kung paano mag-apply ng Google AdSense, magpasok ng kung anong bank account. Tapos netong nakaraan, gusto ko siya i-try na nanood ako sa YouTube, sabi ko, paano maglagay ng bank account sa Google AdSense. Tapos parang sabi ko, paano pag nagkamali ako? Paano pag Baka ako sa mapunta. yung pera saan mapupunta, mali yung ginawa ko. Tapos sa isip-isip ko, meron naman akong kuya na pwede kong malapitan. E di, ayun, naglambing ako sa kanya. Sabi ko, siya na yung gumawa kasi kako baka magkamali ako. So ayun, pag alam kong meron ng magaling, hindi ko na siya inaaral. Kasi gusto ko yung parang gusto ko maramdaman na may tumutulong sa akin. Doon ko kasi nararamdaman minsan yung talaga yung part na yung parang another side ng pagiging bunso na hihingi ka ng tulong sa kanila. Kasi noon mga ka-business, ayun talaga si Kuya Dave talaga yung lapitin ko sa kanya nung kasi nung bandang high school, ganyan, daming print, ganyan. Sinasabi ko, paano ba yung ganito? Tapos lagi niyang sagot sa akin, aralin mo para matuto ka. Tapos ako, syempre, bata-bata, madaling magtampo. So ako, naaral ko, parang iyak-iyak ako. Search ako, sabi ko, how to use Excel, ganyan. So ako, natuto naman ako noon. Pero yun din yung nag-shape sa akin na, ayun nga, na walang masama, aralin yung yung mga bagay na hinihingi mo ng tulong. Kasi later on, marirealize mo na kaya mo naman din. Tsaka kailangan mo kayanin. Kasi hindi sa lahat always nandyan para turuan ka. Ikaw naman. Ay, ano ba yan? Sa panganay, pakiramdam mo ba masanay ka mag-alaga ng iba kaysa sa sarili mo? Iba, like, Iba, kapatid mo, ganyan. Pero kasi mahilig ako sa bata. So, masaya mag-alaga. Pero kung sa POV ng mga kapatid ko, siguro nagkakaroon ako minsan ng sister guilt. Kapag naisip kong unahin yung sarili ko. Kasi parang maano na, ay, deserve ko ba to? Kasi pala yung mga kapatid ko, parang di pa nila to na-experience. So yun, may sister guilt na parang,
parang parang required ako na sila muna yung pa-experiencein ko ng ganong bagay. Halimbawa, kain ka ng bagong pagkain. Tapos maisip ko, hindi pa ito natikman ni, Junjun, ni Julia. Ano ba to? Bibiling ko ba? O yung paano? Papasalubungan ko ba sila? Kaso hindi na ako makakain pag pinasalubungan ko. So, nahid ko, hindi ko na alam. Sa ending, hindi ko na tinry. Ganun. Parang ang dami ko nakikitang ganyang POV sa sa TikTok, ng mga rant nga sa panganay na sige kayo muna to the point na wala nang matitira sa sahod niya. May mapadala lang dyan sa pamilya niya, sa mga kapatid niya. Parang tapos kapag nasanay na ganun lagi yung ginagawa mo, nasanay yung pamilya mo na lagi kang may naaabot, parang dun na siya magiging parang toxic. Oo, dun ka naman na madidrain, which is mahirap din ibalik yun. Nakikita ko kasi kapag ka ganun, parang kapag ang panganay ay naging breadwinner, parang ang hirap ibalik na na maging na kumbaga ang hirap ibalik sa kanya na na maging magsarili na lang siya. Mahirap kasi sasabihan ka selfish. Ganyan. Sabihan ka makasarili ka, hindi ka na nag-look back sa pamilya mo. So, ayun, depende pa rin yun sa pamilya. Pero sa atin naman, sa pamilya naman natin, salamat talaga at hindi naging toxic yung tingin. Parang hindi ka binigyan ng mabigat na role as panganay, di ba? Ayun. Ikaw naman, ang magkatanong, tama ba? Oo, saglit para ubos na yung tanong ko. Ubus na ba? Nakakailang tanong na ba tayo? Hello. Natuto kang may sariling mundo or you just went to choose not needing others to help you? Tumatawa ko dito mga ka-business. So, ayun nga, ngayong sa age ko, parang, talagang hihingi lang ako ng tulong kapag hindi ko kaya. Kapag kakaya ko naman, o di sige go. Pero, alam mo yun, parang, ang hirap niya explain. Kasi parang, minsan kasi, sa ako, parang, minsan talaga, ang sarap talaga parang pag nabe-baby ka. Oo. Pero hindi, hindi naman yung, sana all may hindi ganun. Pero hindi naman siya, pero parang na siya, parang hindi ka na mag-grow kapag laging ganon. Example na ito mga ka-business nung first year college ba ako? Hindi, second year kasi first year online kami. Nung second year college ako mga ka-business, syempre ang school ko, diyan nga sa New Era, sa Quezon City. Tapos, ngayon, ito, sabi ni mama, hatid sundo ako. Tawa siya, hatid sundo kasi ganito daw, baka mapahamak, ganyan. Sige, go. Ganyan nga, sabi ko, noong una, syempre, sige, hatid sundo. Tapos Why not, diba? Tapos yung mga, syempre, ang hirap mag-commute. Menos sa baon mo, di yun talaga, doon ako nakaipon. Diba? Tapos ayun, sabi ko, sige, hatid sundo. May mga times nga noon mga ka-business na kapag may vlog sila Papa din, si Papa, na kailangan nila mag-overtime, 'di ba? Na halimbawa 7 PM na, nag-vlog pa din sila. Tapos ako ang uwi ko halimbawa 5:30. Tapos ang time na 'yun hatid sundo pa ako. Tapos ako ngayon, yung mga kaibigan ko, uuwi na sila, commute sila. Tapos ako tatambay dun sa kapihan hanggang siguro mga 8, mga 9, masundo lang ako. Tapos ang katwiran naman ni mama nun, okay lang mag-antay ka ng sobrang tagal kaysa na magko-commute ka mag-isa, mapahamak ka pa dyan. So ako sabi ko, ano nang mangyayari sa akin kapag ganito na lang lagi. Tapos ayun na, unti-unti, pumayag naman sila na mag-commute ako. Ayun na, commute si ate mo, hanggang sa parang sumuko na ako sa pagko-commute. Tapos parang hinihiling ko ulit na, sana hatid sundo na lang din ako. Kaya sana may mga times na natusundo ako. So ayun, parang sa bagay na yun na hinayaan nila ako na ako naman sa sarili ko. Parang unti-unti, yun nga, natututo ako paano maging resilient. Kasi ayan, di biro mag-commute, lalo na nung nag-OJT ako din sa Intramuros. Diyos ko, parang lunch break pa lang ng mga ka-business. Parang ayoko na bumalik sa dun sa site namin. Kasi dun nga parang, sorry kung mapapanood nyo man to. Kasi toxic talaga yung pag-OJT-han ko doon. To the point na, bawal kang makipagkwentuhan na may boses. Kasi mas preferred daw nila yung tahimik lang, yung cozy type na environment. O di sige, kapag nandyan na yung ka-OJT ko, pag kailangan namin mag-usap ng gagawin namin, ang
the way kami mag-talk is bulong. Grabe, Ayun. ang hirap naman. Oo. Tapos kapag gabi, syempre, gabi ka na uuwi, magbabas ka, parang pagod ka na, tapos may isip mo na sana, sunduin naman ako ganyan, ni Kuya Kay, ni Kuya Dave. Pero ayun, dun lang naman, pero hindi ko naman wini-wish na sana ibigay nila lahat sa akin. Ay, may part pa rin naman sa sarili ko na, na willing ako matuto sa sarili ko, pero may mga times din na sana yun nga parang ma-experience ko yung yung talagang baby girl. Baby girl. So, kasi diba? Oo. Why Parang not? kasi ang dami kong nakikita sa ewan ko sa FB, lalo na sa mga comments kasi bunso ka, ganyan. Sa isip ko pala, hindi naman lahat ng bunso, 'di ba? Parang pasarap lang ang buhay. Hindi lahat. Ngayon din naman, parang minsan din naman, si mama, lalo na si mama yan. Minsan may pagka-OA pa din siya. Parehas talaga ang parents natin. din. Talagang magkapatid sila. Oo. Diba kapag pupunta lang ako mga ka-business ng SM Caloocan, ayaw sasabihin sa akin ni Wala pa mama. isang kilometro Oo, ang layo totoo. sa bahay nyo. Kasi sasabihin ni mama niya, sino maghahatid sa'yo? Sasabihin ko, magkukumit lang ako. Parang, yun din, nakaraan din si Kuya Kay. Sabi niya, sino kasama mo? Mga kasama ko naman, laging yun at yun lang din. Wala ka ng ibang set of friends. Wala na talaga. Mga unti lang ang friends ko. Tapos kaya kapag aalis ako, sila din ang kasama ko. Sino yan? Either yan, tapos si Dory, si Julia, or si Mika, tapos si Ken. Tapos kaya pag nagpapaalam ako, sino kasama mo? Di yun na naman sila. Sila nga. Wala na ibang maririnig talaga. Kada aalis ako yan, sino kasama mo? Pero gusto ko yung speaking of commute. Ayan, i-open. Kasi ba't ka naman kasi nag-aral? Yung mga kabisnes first year college siya. Kasi nagtatanong siya sa akin kung dito ako mag-aaral, ganyan. Tapos ang sabi ko sa kanya, parang sa una, parang fulfilling. Sa pakiramdam na, marunong na ako mag-commute. Pero later on, mapapagod ka talaga. Sabi ko, kakayanin mo ba yung ganyang schedule mo? Tapos, alam mo, saan po siya nag-aaral? RTU? Mandaluyong. Tapos, taga saan kami? North Caloocan, di ba? Sobrang layo. Pero parang mahirap siya inaway kapag pauwi na. Pauwi talaga. Parang antok na ako, pero kailangan ko maging alerto. Oo, totoo. Kasi ang daming krimen ngayon, lalo na dito sa aming. Yung parang, parang gusto kong umidlip sa gate kasi baka mamaya bigla akong magit-git tapos kasi diba nakatakot na ngayon mga tao Yun nga yung sinabi sa akin ni Kuya Kay lagi nung Diba? yun nga tinuruan niya na ako mag-commute, sabi niya sa akin yung bag mo lagi yan nasa harapan kaya ito yan sa harapan tapos yan. yung mga braso mo nakaganyan lagi. Sabi niya wag na wag ka matutulog sa biyahe, pero minsan kasi hindi talaga Hindi maiiwasan. Pero yung tulog ko mababaw lang. Tapos lagi naman ako may kasama mag-commute noon. Kaklase ko din. Maganda rin yun, may kasama mo. Siya naman ang laging tulog, yung kasama ko na yun. Laging tulog. Kaya kapag nandun na kami Ikaw sa SM. tagabantay niya. Oo, wala. sa SM Fairview Bay. Nandiyan na tayo. Oo. Sino Gianna. ba yun? Gianna Emberon. Ewan ko ba kung nanonood ka sa akin. Pero, merong... I-chat mo siya kung nanonood ka ngayon, i-like mo, go. Hindi bilang feeling ko nanonood siya kasi meron ako isang vlog. Tapos sabihan ako doon ng tamad. Tapos nag-reply siya, pinagtanggol niya ako. Salamat sa'yo. BFF. Kasi totoo naman. Hindi lahat ng bagay na i-display sa social media. Alam niyo ba, napakasipag natin budang maghugas sa pinggan. Kasi natigil lang naman siya. Amin ko, natigil siya noong merong naghuhugas sa amin. Merong Siyempre, sinasahuran. May sinasahuran na tagalaba, tagahugas. So ako, syempre, 'di ba, maging na tayo. Pero hindi naman porket na tinigil ko siya, wala na akong alam sa gawaing bahay. Ngayon, kapag nabisita ako sa kanila, pag maglalaba siya, ay nag-aantay lang ako sa kusina. Naglalaba, maghuhugas pa siya. Diba? Ngayon, wala na tayong sinasahuran, mga ka-business. Syempre, pag ganun, ready naman tayo na mag-adjust ulit na eto, sige ako na maglalabas sa damit ko, kaya minsan neto mga nakaraan mga kabisa ako naglalabas sa damit ko, tapos kapag kaya ko pa sabay ko na yung mga damit nila Papa Deans, ayan. Pero aaminin ko mga kabisa, hindi ko na kaya yung maglaba ng nakaupo tapos magkukusot-kusot kasi siguro dahil sa scoliosis ko, ayun, masela na yung ko mga kabisa, yung likod. Madali pong mapagod kapag dislocate yung so ayun nga, ang pinakalundo ng sagot ko dun sa tanong niya. sobrang layo ba? Sobrang haba na around the world na yung daming tanong. pinasok.
So, pinakalundo dun sa sagot ko, sa tanong niya, yun nga, may times na ready akong ako lang yung mag-isa. Pero may times din na wini-wish ko na sana meron akong Backup. Ayun. Kasi minsan talaga masarap talaga maging baby. Totoo lang. Parang minsan, ang sarap na hindi mo lahat pasan. Yung parang ang sarap na may pagdedependence. O kaya parang parang sa madaling salita, minsan parang ang sarap maging mahina. Oo, gano'n. Kapag ang sarap maging mahina kapag alam mong merong handang malalay Umagapay. sa iyo. Oo. Last tanong na tayo. Last na. Wait lang. Oo, last May last tanong ka pa sa akin. Meron na. Sige, ito siguro Kasi last gusto tanong. yung tanong ko na. Sige, wait lang. Maghahanap ako ng pinaka Pinaka pang last na question. ano. Huling tanong ko sa'yo, ano ang ibig sabihin ng pahinga para sa'yo? Ako? Hindi, ako kasi, mga ka-business. Parang nasanay ako na lagi may ginagawa. Yung parang, parang bihira ako magpahinga. Pero ang pahinga ko kasi ngayon, parang sleep na lang eh. Sleep na lang. Tapos, syempre, anyway. And then nga, kasi nasanay ako na parang kapag may ginagawa ako, gusto ko sabay-sabay. Tapos parang kapag kahit di ako mapagod, di ko na siya nararamdaman, parang na-tolerate ko na ata sa Katawan pakiramdam mo. ko. Oo, na parang sabay-sabay lahat ng ginagawa ko na feel ko, parang yung pahinga ko na lang siguro kapag nakita ko na na-achieve ko yung bagay na yun. Nakita ko naging successful yung pinaghirapan ko. Parang doon ako nagkakaroon ng is feeling na, wow, okay na to, ito na to, pwede na yung pwede na to reward, ito na yun, wala na akong ibang hanapin. Ayan. Pero ngayon, pahinga. Kasi masarap pumunta sa church. Yun talaga. Yun ang number 1 pahinga ko. Kasi hindi siya tulog eh, no? Hindi ka tulog dun eh. So bukas yung diwa mo, bukas yung puso mo. Yun, dun ako napapahinga. Talaga. Same. Diba? Kasi parang pag nasa church ka, syempre may dyan. Parang may mga lecture, ayan. So yung parang yung mga lecture, tapos pag nataon pa dun sa parang nararanasan mo sa buhay. Napupukaw talaga. Oo, parang ang sarap, 'di ba? Kapag parang This parang is the purpose. siya. Aside sa nagcho-church ka, parang parang therapy mo na din na parang yung mga payong naririnig mo, Parang 'di ba? para sa'yo talaga eh, no? Para ito talaga yung para sa nararanasan Kasi mo. parang yung mga payo do parang niyayakap ka talaga na. Oo. Yung may taon nga, tumataon na kapag habang nagle-lecture, parang mapapaiyak ka sa Oo, sinasabi. totoo 'yan. Parang gusto ko itong marinig for a long time na hindi mo inakalang kailanganin mo. Ayun. Sobrang nakaka-touch sa feeling. Tsaka syempre nagmamatter din yung may mga kasama ka sa buhay na friends mo, ganyan. Kasi ako may mga friends ako na very energetic and all, Tapos ayun, kapag parang kahit wala ka sa mood, ayun ang importante sa isang kaibigan, kahit wala ka sa mood, kaya ka nilang i-lift up yung mood mo. Oh, shout out kay Sino shout out kay? Shout out kay Roji. Ay! Ay, siya shout out natin. Kilala ko naman si Roji Oo, niya, mabait ganyan naman dyan. sila. Oo. Ganyan. Tsaka yan, kasama niya ako sa close friends siya sa IG. Di ba? Ibig sabihin, may trust siya sa akin. close Panis. friend. Lagi kanya nga tinatanong sa akin. Kasi syempre, parang graduate ka na nga, di ba? So, Okay. strengthen sa'yo. Ang tanong mo, ikaw na, huling tanong mo sa akin, tama ba? Oo. Ito na ang pinaka-last and hottest question. Oo, eh. Uy! Okay. Ano na nga? The number 1. And most awaited question! Ala, ano yan? Ito Kinakabahan. na. Anong na? Kasi di ba ikaw ang bunso? Kanina ko pa sinasabi na parang mga 20 parang di times nila, na tayo. parang di nila alam na bunso ako. No? Hindi, eto. Kasi recently, ikakasal na ang kuyang. Kuya Kay, si Papa Kuya Kay. Dins. Grabe, super congrats, Kuya Kay. Nakita ko kasi sa wall. Kasi nga surprise eh. Diba? At, syempre si Kuya Dave din, diba? Susunod na rin. Susunod na rin para bang. Ikaw, bilang sabihin natin, ikaw na lang may iwan. Anong feeling mo at anong sa tingin mo yung gusto mong sabihin sa kanila? Eto, parang
nagulat nga sila ng mga kabisis nung parang umiyak ako dun sa vlog ni Papa. Oo. Nagamit ko ang word is maiiwan. Tapos lahat sila parang umapila, hindi ka maiiwan, ganyan. Yung bahay namin, yung magiging bahay namin malapit lang, ganyan. Tapos sa akin kasi, ewan ko kung tamang word yung maiiwan. Pero syempre, parang ang sa akin kasi, nasa iisang bubong kami. Oo. Lumaki kami lumaki kami na sama-sama. So ngayon, ako bilang bunso, parang yun nga, parang, ewan ko, parang ang weird ng feeling niya na, yung kuya ko, hindi na siya dun sa kabilang kwarto lang. Oo, hindi na kami sabay kakain. Ganun nga. Hindi na siya dun, nandyan lang sa baba. Oo. Parang iba na talaga parang, dun na, halimbawa, sa kabilang street na siya, sige sabihin natin, sa kabilang street na siya, ibang oras na sila kakain ng pamilya niya, ganyan. Pero ako Hindi ka siguro, nautusan. wala lang siguro, wala lang dang pabukas ang pinto. Oo. Kasi syempre sa ibang pinto na siya papasok. Parang yun lang, syempre, weird na feeling pero nakaka-proud kasi mawi-witness mo yung papasok na yung mga kuya mo sa ganyan na alam ko namang deserve din nila. Tsaka, ayun lang, parang syempre nakakaiyak din kasi, ayun nga, emotional din kasi naging mabait sila sa akin diba? Parang hindi hindi ko naranasan yung maging malupit sila sa akin. Malupit. Kasi Oo. 'di ba yun nga, ang dami yung yung Kasi nga lalaki, di ba? Tsaka yung ibang panganay na parang ang lupit din mag-discipline na nagbubuhat ng kamay. Oo, na Pero- parang hindi ka ulang makakalapit sa'yo kahit sino, kahit kaibigan mo. Pero yan sila kasi never ko naranasan sa kanila yung marinig yung yung parang masasakit na salita, yung parang pang-iinsulto, yun nga yung pagbuhatan ka ng kamay. Kaya ayun, parang emotional talaga ako bilang bunso na mawawalay. Hindi naman mawawalay, parang Magkakaroon sila ng life, Oo. other life, ganun. parang madadagdagan na yung responsibility na hindi na sila kuya. Oo. 'Di ba? Magiging may Iba na yung asawa na sila, 'di ba? upgrade na. Oo, Kumbaga, tas- dad from bro to dad, ganun. Tapos yun naman, ang message ko naman sa kanila na syempre wag sila mag-alala sa akin. Hindi naman dapat nila ako alalahanin kung kamusta ako, kung baka maging maging parang malungkot. Hindi ako malungkot, syempre masaya ako para sa inyo at syempre bilang bunso din, pangarap ko yan sa kanila na makapag-asawa na bigay talaga ng ama. Oo. Kasi lalo na yun si Papa din, Diyos ko, ang dami niyang Ay, talaga naranasan. naman. To the point na, ayun, naging pamilya ng babae, lalaitin siya. Which is, alam mo, di ba, hindi niya Masakit deserve para yun. sa- Ang sakit nun na parang, kung pwede Kilala lang, mo siya bilang kapatid na Oo, na- sobrang genuine, di ba? kung pwede lang na makipagbakbakan dun sa mga nanlalait sa kanya. Pero syempre, marami tayong kino-consider. Kaya ayun, masaya ako at excited na nga ako na mag-isang dibdib sila. Tsaka syempre, ang pinaka nakaka-excite dyan is yung magiging tita na ako. Kasi mga business talaga. Ay, sobra naman kasi talagang hilig. Oo, mahilig ako sa bata. Siguro kasi nga bunso ako. Parang parang Gusto mo maging ate oo, minsan? parang feeling ko kung naging ate ako, feeling ko sobrang bait kong ate. Wow, pero hindi naman sobrang bait, parang feeling ko magiging ako, parang gusto ko ganito yung tali ng buhok niya, yung suot niya. Ayun lang, masaya naman ako masaya talaga ako kung aabot na sa point na ayan, pati si Kuya Dave, kakasal na kay Ate Jal. Ayan, lahat naman yan pangarap natin, Yes. di ba? Tsaka kung aabot man sa point na kung gusto nyong mga ibang bansa, huwag nyo akong alalahanin kasi yun talaga yung natin yun talaga yung buhay. Buhay. Oo, Ganun hindi talaga. pwedeng yan na lagi kayo nasa iisang bubong. Lahat talaga yan Separate mag-separate. ways. Pero syempre, nandun pa rin yung di ba? Yung puso. Mm-mm. Puso sa pamilya. Yun naman yung mahalaga. Tsaka, syempre yan deserve nila yun. Oo. Personal goal na yan ng tao. Kumbaga, Yun lang. bilang human, siyempre, wala na sanang kasi parang ang hirap na mag-adjust ngayon pagka kaya kailangan, may guilt talaga, no? Mm-mm. Sana Wag hindi yun, na ma-experience ng mga panganay yung yun lang guilt. parang
parang, ba yan, kasi marami ako nakitang ganito, lalo na sa TikTok, ayan, parang ito yung safe space ng mga panganay, ang TikTok na, ba yan, ito panganay sila, imbis na gusto na nga nila makapag-asawa, parang di pa nila Maiwan yung pamilya magawa nila. kasi parang, Hindi mo maiwan. Parang di pa nila mabukod yung sarili nila. kasi nga, parang baka may masabing ganyan. Kaya ako naman, bilang bunso, huwag nyo akong alalahanin. Go, 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 go! Kasi gusto ko na ng pamangkin. Tama. Ayan. Okay, na-imagine ko magkaroon ng babe. Di ba? Sabi ko sa'yo, parang ang sarap kasi, aside sa, syempre sa sarili mong anak, syempre matagal-tagal pa yun. Sobrang tayo Pero yung kasi yung, pero yung kasi yung baby na, yung parang kadugo mo talaga, iba eh. Parang feeling ko magiging, yun yung soft spot. Matitreat mo. Matitreat mo kasi siya, di ba? Like, ang saya-saya. Pasawa ko yung kamay, kaya magmamol-mol kayo. Di ba? Perfect na ko lang, nabivisualize ko Oo, lang. tapos yung iiwan sa'yo kapag Alagaan aalis sila. Mas marami kang ituturo sa kanya. Oo. Sabihin mo, ganyan. Sabihin mo ganito. Yung ibang mga ante dyan, ang kinatatawanan nila yung mga pamangkin nila. Diba nakikita mo sa TikTok? Parang si tuturuan ng mga bad words. Siyempre ako, hindi naman ako ganun. Hindi naman ganun. Tsaka excited din ako na maging tatay sila. Kasi alam kong mabuti silang anak, mabuti silang kapatid. What more, maging tatay pa kaya. Kaya, di ba, ayan, shout out kay Ate Jal, tsaka kay Ate Jam. Kasi napakaswerte nyo. At magkakaroon kayo ng mabuting asawa. At yung mga anak nyo ay magkakaroon ng mabuting tatay. At magkakaroon ng mabuting tita. Ano pa yung sarili niya? Titang-tita na talaga siya. Oo nga, sana no. Ang Ayun onti na lang, onti na lang. Unti na lang talaga. Onti na lang. Gusto ko kung ako masusunod gusto ko Ayan syempre na. unang-una baby girl. At di naman pinapakita yung pink Ay, na pants sorry. mo. Pink na pants yan para Gender sa... reveal na agad. Oo, Ito baby susuotin ko girl. sa gender reveal nila. Joke lang. Parang pinaka main point or key points na itong vlog natin ay hindi lahat ng bunso ay pasarap lang ang buhay na parang spoiled lang. Meron yan talagang mga silent battle or silent pain, struggles. Ang mga bunso, lalo na kung lumaki or hindi pinalad na magkaroon ng healthy environment sa family nila. At hindi rin lahat ng panganay, hindi lahat yan nasusunod. Oo. Hindi lahat sila yung pinaka-bossy. Minsan sila pa nga yung laging nag-giveaway, di ba? Oo. Mauna lang yung mga kapatid natin. Oo. May naisang tabi, ganyan. Hindi yan yung laging priority. Hindi laging si ate yung tama. Oo. Minsan nga pag yung mga panganay, pag may gustong sabihin, hindi na lang Oo, nila yun na. para wala ng Maging aberya. So, ayun lang mga ka-business. Sana kahit pa paano, naantig ang inyong mga puso sa deep talks namin ni Dory. Ayan, salamat po sa pagsama nyo. At advance Happy New Year sa ating lahat. Naririgan natin ang Mga putukan naririnig na natin. At itong 2025, marami man dumating sa ating mga pagsubok na as in sunod-sunod talaga. Sobra. Parang yung naranasan namin ngayon dito sa Ka-Business Family. Parang yung 2025 talaga yung parang siniksik lahat doon ng pwedeng mangyaring negative. Parang later on din naman lahat ng yun may mga lesson kang matututunan. Tsaka hindi naman kasi porket negative yung naranasan Nangyari sa'yo. or nangyari. Parang titingnan mo din siya as negative. Pero syempre, lahat yan may dahilan. Oo. Lahat yan. Matututo ka. So, syempre, next year, hindi na ganun yung magiging, yung magiging pananaw mo. Parang mag-iiba na, natuto ka na talaga. Tsaka, hindi naman siya puro lahat negative eh. Yun nga, katulad niyan. Si Papa Dins, natagpuan niya ng kanyang minamahal. Ako, naka-graduate na. Parang, ayun, yung mga... Madami pa rin talaga madami ka pa rin. Kasi yung graduate na yan, daming nangangarap niyan. Marami ding mga kabataan ng hindi pinalad kasi nga kapos. Kaya, ayun, yung mga nangyari sa atin, marami pa rin mga bigger things na pagpapasalamat natin sa Panginoon. Ayun lang mga ka-business. Maraming salamat po sa pagsama sa aming vlog. Thank you po. At sana po mga ka-business, sa next vlog natin, ay nandiyan pa din kayo. Siyempre lagi naman yan, nandiyan mga ka-business natin. Ayun lang mga ka-business, never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira, banat. Bye po. Bye-bye!